ang science sa likod ng kulog. Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang tunog na galing sa langit, ang science sa likod ng kulog. Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay at MIG354. Salamat sa suggestion mo. Bago magkaroon ng kulog, kailangan munang magkaroon ng kidlat. Sa loob ng malalaking ulap, lalo na ang thunderclouds, sobrang gulo ng sitwasyon. Parang reunion ng magkakamag-anak na may agawan sa lupa. Ang mga maliliit na patak ng tubig, yelo at ice crystals ay nagbabanggaan dahil sa malalakas na hangin. Sa bawat banggaan, naghihiwalay ang electrical charges. Ang itaas ng ulap ay kadalasang nagiging positive, habang ang ibabang bahagi ay nagiging negative. Kapag sobra na ang naipong kuryente, naghahanap ito ng pinakamabilis na daan palabas. Boom! Isang napakabilis na paglabas ng electrical energy na kayang umabot sa libo-libong degrees Celsius. Ngayon, ang tanong ng bayan. Kung ang kidlat ay ilaw, saan nanggagaling ang kulog? Heto ang sikreto. Kapag dumaan ang kidlat sa hangin, sobrang init nito. Mas mainit pa kaysa sa surface ng araw sa mismong dinaraanan nito. Dahil sa sobrang init, ang hangin ay biglang lumalawak sa napakabilis na paraan. Isipin ninyo na parang may lobo kang pinasabog sa isang iglap. Ang mabilis na paglawak na yon ay lumilikha ng shockwave. At ang shockwave na yon ang naririnig nating kulog. Kaya ang kulog ay hindi galing sa ulap na nagbabanggaan. Tunog ito ng hangin na biglang lumawak dahil sa napakainit na kidlat. Mapapansin ninyo, class, na lagi nating nakikita muna ang kidlat bago marinig ang kulog. Hindi ibig sabihin nito ay nahuhuli ang kulog sa attendance. Ang dahilan ay mas mabilis ang liwanag kaysa sa tunog. Ang liwanag ay umaabot sa ating mata halos agad-agad. Samantalang ang tunog ay mabagal kumpara rito. Kaya habang instant nating nakikita ang kidlat, kailangan pang bumiyahin ang tunog papunta sa ating tainga. Kaya kung mas matagal bago mo marinig ang kulog, ibig sabihin ay mas malayo ang kidlat sa iyong kinaroroonan. May simpleng paraan para malaman kung gaano kalayo ang kidlat. Kapag nakita mo ang kidlat, magsimula kang magbilang. 1, 2, 3, hanggang marinig mo ang kulog. Kada 3 segundo ay katumbas ng humigit kumulang 1 kilometro ang layo ng kidlat. Halimbawa, kung 6 na segundo ang pagitan, nasa 2 kilometro ang layo nito. Pero class, huwag ninyong gawing dahilan ito para tumayo sa gitna ng basketball court habang umuulan. Hindi ito science experiment. Baka maging permanent exhibit kayo ng barangay. Ang totoo, hindi ang kulog ang pinakamapanganib. Ang tunay na dapat iwasan ay ang kidlat. Ang kulog ay tunog lamang. Pero ang kidlat ay nagdadala ng napakalakas na electrical current na kayang makapinsala sa tao, puno, bahay at mga kagamitan. Kaya kapag may thunderstorm, mas mabuting manatili sa loob ng bahay o gusali. Iwasan ang mga bukas na lugar, matataas na puno, poste, at mga metal objects. At oo, class, kung nasa swimming pool ka habang may kidlat, lumabas ka agad. Hindi ito audition para maging electric eel. Marami pa ring naniniwala na ang kulog ay galit ng kalikasan o may kung anong misteryosong nilalang na nag-iingay sa langit. Noon,
Wala pang sapat na kaalaman, kaya natural lang na gumawa ang mga tao ng iba't ibang paliwanag. Pero ngayon, alam na natin na ang kulog ay isang natural na resulta ng physics. Hindi ito sumpa. Hindi rin ito warning na may kapitbahay kang hindi naghugas ng pinggan. Isa lamang itong paalala na napakalakas at napakaganda ng mga proseso ng kalikasan. Napansin ba ninyo na minsan parang mahina lang ang kulog, pero minsan ay parang may giant na nagbagsakan ng kabinet? Depende ito sa distansya, direksyon ng kidlat, at sa kondisyon ng hangin. Kapag malapit ang kidlat, mas malakas ang maririnig mong kulog. Kapag malayo naman, maaaring mahina na lang o gumugulong ang tunog. Kaya minsan maririnig ninyo ang hindi dahil may higanteng gutom, dahil nagbabounce ang sound waves sa iba't ibang bahagi ng atmosphere bago makarating sa inyo. Isa sa mga pinakaastig na bagay tungkol sa kulog ay ipinapakita nito kung gaano ka-powerful ang ating planeta. Ang simpleng ulap na mukhang cotton candy mula sa malayo ay pwedeng maglaman ng napakalaking electrical energy. Isang paalala ito na ang Earth ay puno ng mga natural na proseso na mas kahanga-hanga kaysa sa special effects sa pelikula. At ang mas maganda, bawat kulog ay pagkakataon para matuto tayo ng science habang nakatingin sa bintana. Basta nasa ligtas na lugar. Kaya class, ano ang natutunan natin ngayon? Ang kulog ay hindi tunog ng ulap na nagbabanggaan, kundi bunga ng hangin na biglang lumawak dahil sa sobrang init ng kidlat. Nauuna nating nakikita ang kidlat dahil mas mabilis ang liwanag kaysa sa tunog. Maaari rin nating tantyahin ang layo ng kidlat sa pamamagitan ng pagbibilang ng segundo bago marinig ang kulog. At higit sa lahat, ang thunderstorm ay paalala na humanga sa science. Pero huwag kalimutang unahin ang kaligtasan. Hanggang sa susunod na episode. Class! Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life na nagpapaalala, ang tunay na talino ay parang kulog. Mas malakas ang dating kapag may kasamang liwanag ng kaalaman.